All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Pagpagalan ka po ng Jesus. Tayong mag-iis ng Diyos. So, salamat sa Diyos na itaglaan kayo na padayon na mag-daing ng siglang ng mga salamat sa Diyos. So, gratisito ng nagsigaran sa mga pagdaing pag-isipag ng mga salamat sa Diyos. Kung susugal mag-apit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil ko ng pagkawan ng mga Diyos ang wala kay Yesu Kinabi. Pagbubuhat sa langit ng Siyot at Diyos ng Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Pagkat, Diyos ni Israel, Diyos na sa hanggang sa aming church, hallelujah, may pag-iing, nag-mamanamas ng Jesus. Salamat na Diyos sa langit Diyos ang Kinabi, kami magkatayang ng sigol ng imayan ko. Salamat kayo mo. Diyos na dali kami tapos sa Diyos, salamat Diyos na ikaw buwan ka na akong ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, isang pa sa Bible study, related sa magawali, isang pa sa mga members ng kantaan, kung sa closing prayers ng kanipahang God. Ibalik kami Diyos sa Baliya, o nasigat kami, nagpunan na kami, nagagawin mo sa salita kanina. Sa Diyos pa, mapapagkakalang sa kayo sa taliwanan. Kung paayos mo sa ituntian. Hallelujah. Salamat Diyos na ikaw magkatagpos mo pinagdanaw ng mga tulog sa mga pag-ampo. Kanagyan ang iyang pag-isari ko sa matan na madawat sa ganang Panginoon Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Kaya kagalitin namin siya ang sa praise and worship. Praise the Lord, because na natin tayo natin po yung ganan ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship with my heart.
Thank you.
together. Tayo pinatapos sa ating Bible study, pag-aaral ng mga salita natin na ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ay nasa Deuteronomy pa rin, kasi hanggang sa matapos ng book of Deuteronomy. Kasi nga ito ay marami tayong mapulot ng mga araw dito dahil tayo na ay papunta roon sa Land of Promise. At hindi pa natin alam kung kailan. At kapag tayo ay maglalakbay o nandoon na, mayroon tayong mga mahalagang mga aral na mapulot dito. Kahit ngayon, mayroon pa rin mga aral, no, na ma-apply natin. Kahit hindi pa tayo papunta ng Land of Promise. Kasi wala pa namang wisdom na tayo ay alis na ng Cebu. At nag-aantay pa tayo hanggang sa panahon na siguro mayroon pang gagawin ang Diyos, maglilinis pa ang Diyos, no? At hindi naman porque ang mga tao sa Mindanao ay nandoon na, sila ay makabigtisyo na agad, hindi po, no? Kasi alam ko maglilinis na ang ating dakilang Diyos. So, mayroon namang bagong problema ang bansa pagkatapos ng dito sa Cebu, sa Bugo, no? Mayroon namang bagong dito, no? Sa Baguio. At sumunod yung Davao. Kanina lang, kahapon yata yung Baguio, no? So, dulo, no? Dulo ng trends sa Luzon at dito sa Mindanao yung dulo din, no? Sa Pilipinas. So, nangyari na po yung big one sa Davao, no? Yan po nga ngayon, yan po ay masyadong nakakatakot na po ngayon, kasi nangyari na yung big one. So, kung sakali, no, ang big one ng Manila itatama na, ayun po yung sinasabi ng Islam na maghahanda ang Manila, napakalaking problema po ng bansa. No? So bakit nagkaganito? Bakit nagkaganito? Eh, sinabi ko na po doon yan. No? Dahil puno na ang salot. No? Nung ang Cebu ay tinamaan ng Lindon, parang hindi pa masyadong napupuno yung, no, hindi pa awas-awas yung nagsasamba sa mga katoliko ng mga sambahan at saka sa ibang mga sambahan.
Hindi pa na, kumbaga parang normal, no? Parang normal. So ngayon, mayroong kasunod na bagyo at saka yung lindol ng bagyo at saka lindol ng Davao. Baka this coming Sunday, mapupuno na yung mga simbahan nila. No? So yan po mga minamahal. O kaya, magiging normal pa rin. Ibig sabihin, napakarami ng na-receive ng mga satanism. No? Napakarami ng umani sa satanism. No? Kasi noon, kapag mayroong mga ganitong sakuna, mag-usbong or no? Saya ang mga manimba pagkatapos ng kalamidad. Pero ngayon parang normal lang. Ano kaya ang sign nito? Yan po mga minamahal. So, siguro hindi natin alam kung anong nasa loobin ng mga tao, no? Kasi baka sila ay nagsasarili, no? Bakit? Kasi parang wala namang, hindi nila naramdaman din yung pag-ibig, no? Kasi halimbawa, kung tayo, kung ako ang leader, tapos may mga membro natin na nasalata ng ganyan o napiktuhan ng ganyan, baka hindi ako makatulog sa pag-iisip kung anong itutulong ko. No? Yan po mga minamahal. Kasi obligasyon po yan ng leader ng church. Napakalaking obligasyon ng leader ng church. Isa po yan sa mga programa dapat ng church na magkaroon ng pundo para dyan, para sa mga hindi inaasahan, para sa mga miyembro. Nababasa po yan sa Bible, mga minamahal. Mismo sa Beloved Paul dyan, no? Talagang litra por litra, mababasa ko, no? Na siya ay nag-organize, no? Ng mga pagtulong sa ibang mga iglesia. Yung ministry ni Beloved Paul, yung Kristyanismo, yung kasi Christianity ay ministry ni Beloved Paul po yan. Hindi po yan ministry ng 12 apostles. At hindi po yan ministry ng mahal kay Jesus. Ministry po yan ni Paul, yung Christianity po. So, pero sa ating panahon ngayon, para bang wala, no? Hindi dapat nangunguna ang churches sa pagtulong. Kasi upang kumbaga ma-practice yung love, ipakita yung love mismo ang mga leader, no? Yan. Kahit nga, halimbawa, malaking population ng church. Halimbawa, itong South Advanced Church, no? Halimbawa lang, kung ako ang namumuno nito, no? Tapos, ang population nito ay umabot na ng 1 million. Tiyak na tiyak ako na every year, ang church ay makapagbigay ng, or every year or every 6 months, makapagbigay ng isang bahay bawat membro. Yan po mga membro.
Yung mga, halimbawa, bagong kasal o yung mga walang kakayahan na magpatayo ng bahay, kaya. Dahil, halimbawa, marami yung membro. No? Kahit pa hindi ko inobliga ang mga membro ng ikapo, no? Kapag sinabi mo, di ba ikaw ang leader na halimbawa mayroong nangyaring sakuna, emergency, ang mga membro ay susunod sa iyo. Sasabihin mo kung magbigay tayo ng tag-100, no? Ilan na ba yung 100 sa 1 milyon na membro? Kita nyo? Ilang bahay na yan? No? Kaso lang, napakaraming reklamo tungkol sa corruption sa gobyerno, pero sa church, napakalaking corruption. Hindi lang corruption sa church no? Hindi lang corruption sa church. Yan po mga membro. So, itong sa Pagkasabi Church, kung sakaling bibigyan pa ako ng mahabang buhay ng ating nagkilang Diyos, kapag lumaki lumaki ang pamilya, ito ang magiging example ng maraming churches, maraming leader ng iba't ibang lugar ng Pilipinas. No? Yan po mga membro. So, walang kurakot, walang demonic dito. Ipapakita natin ang tunay na pag-ibig. Yan po mga membro. So, tumanda na lang ako, hindi ko nararamdaman yan sa mga leader ng churches. Tumanda lang. Laging ang gobyerno ang kumbaga sinisisi. No? Lagi ang gobyerno ang sinisisi. Yan po mga ganyan. Ngayon, daming tulong sa mga aksidente kasi maraming vlogger, nagpipista ang mga vlogger para makapagkaroon at makablog. No? At kapag pumunta sila, magdadala sila ng mga counting goods. No? Yan po mga mga. So, pero sa katunayan, hindi naman talaga sapat yung mga tulong na yan. Kaya dapat maliban sa gobyerno, ang church ang siyang dapat mamumuna. Yan po mga membro. Pero hindi po yan ganito sa ating bansa. Hindi po ganito sa ating bansa. Nakakalungkot po mga minamahal. Kasi ang church ay siyang nagtuturo ng pag-ibig, supposed to be, ang pagkakawang gawa, no? Pero, nasaan? No? Nasaan? Ang mga churches, ang mga leader ng mga churches. Pinapabayaan mga minamahal. At kapag hindi natulungan ng gobyerno, sinisisi ang gobyerno. Yan po mga membro. Anyway, sa atin, wala naman tayong membro na apituhan ng sa awa at habang natin at ilang Diyos. Yan po mga membro. So, pero yan dapat ang mamumuna o
upang maipakita ang tunay na pag-ibig. Sayang, namumutawi sa mga bibig, no? Namumutawi sa mga bibig, pero walang kwenta. Walang kwenta. Kasi dapat sila ang mamumuna, nandoon sila, yung mga kapatiran na hindi nasalanta ng hindi nakituhan, na mayroong may tulong nandoon, dapat nag-organize sila upang may pakita yung tunay na pagmamahal. Kahit lang sa kanilang mga membro. Kasi yung iba, meron naman din mga ibang mga kinaaniban. So kung gagawin yan, hindi masyadong ganun ang, kumbaga, mahihirapan. Hindi ganun ang hirap na mararamdaman ng kanilang mga kapatiran. Yan po mga minamahal. Pero dahil negosyo ang mga relihiyon, wala silang pakialam. Yan po mga minamahal. Negosyo kasi ang relihiyon, kaya wala silang pakialam. No? Yan po mga minamahal. So, pero sa atin, sa awa, habang natin dakilang Diyos, kapag tayo ay lumaki, kapag buhay pa ako, o kahit siguro hindi na ako buhay, kasi gagawin natin, halimbawa, pag dumami na, magkakaroon tayo ng mga elders, no? Ayusin ko ito, sana bibigyan pa ako ng mahabang buhay, ating dakilang Diyos, maayos ito. May mga elders at mayroong mga ating mga rules at regulations, at kasama yan dyan, no? Yung pagpupundo sa mga emergency na mga pangyayari, mga kalamidad. Yan talaga dapat. Yan po mga minamahal. Pero kawawa mga minamahal. Kawawang kawawa. Yan po mga minamahal. Walang hindi natin nakikita, no, na yung mga relihiyon na iniba nila ay abala sa pagtulong sa kanila. Mabuti pa ang Red Cross, kasi napagbigay ng maraming mga tent. Nakagawa sila ng nagawa nila yung tinatawag nila ngayon na tent city. So mabuti pa ang Red Cross. Samantalang yung churches na inuubos nila yung pera ng membro nila, sa mahabang panahon, wala man lang mga konkreto na mga tulong na ibinigay sa kanilang mga membro. Ibig sabihin, yung tulong na hindi lang 2 kilong bigas, 5 kilong bigas, hindi po yan konkretong tulong. Yan po mga minamahal. Pero wala po tayong magagawa. Kasi choice po nila yan eh.
Kaanim sila sa mga, no? At tayo ay nagbabala na rin. Matagal na po. Nasa Facebook pa lang yung ating upload. Nasa Facebook pa lang ating live. Hindi pa tayo nag-YouTube. Sinasabi na po natin na mangyayari ito. Yan po mga ginawa. At sinasabi natin yung paghahanda. Kasi kapag halimbawa ikaw ay nakinig, kahit man lang naghanda ka ng 6 months na provision o pagkain, kahit bigas na lang, no? Sa pagdating ng ganitong mga sitwasyon, hindi ka rin magugutom. No? Yan po mga mayroon. Hindi ka magugutom. Pero dahil wala naman tayong moral ascendancy, hindi naman sila nakikinig sa atin, no? Baka nga pinagtatawanan tayo, no? Wala na po tayong gagawa dyan. Hindi po natin sinasabi na ang Maynila lang ang maghahanda. Kasi tayo nga naghahanda, nandito naman tayo sa Cebu eh. Ang sinasabi natin, lahat tayo maghahanda. Pero iba yung sinasabi natin na yung Maynila maghahanda sa actual na pangyayari. Pero yung mga sinasabi natin mga paghahanda, kasi may darating ng mga ganito, full Philippines yun, hindi naman yun ang sinasabi natin paghahanda, hindi naman yun, di ba, particular ng isang lugar lang. No? Yan po mga may naman. So Maynila, inulit-ulit natin, pinagpahanda natin, di ba, nung sabi natin last Sabbath, ibig sabihin sa kanilang mga tinitirahan, no? Kapag halimbawa, hindi naman masyadong matibay yung kanilang mga tirahan, tapos nasa pundo sila, hindi matibay, mag-isip-isip na sila. Yan po yung purpose natin. Pero ang paghahanda ay para sa lahat. Sinabihan natin ang paghahanda. Yan po mga rimang. Matagal na sinasabi natin. Yung mga bulkan, isa-isa na natin yan. No? Yung Mount Apo, Mount Maniayaw, diniscuss natin yung Mount Maniayaw kasi yung Mount Maniayaw nasa amin yan, sa Surigao. No? At sinabi natin na active yan. No? So, posibilidad na puputok din. Isa-isa na natin yan. Yung mga bulkan na mga alam natin. At kahit dito sa Cebu, wala namang active volcano dito eh. May dalawang volcano dito, isa sa north, isa sa south. Noon, diniscuss na po natin yan, inano na po natin yan. No? Yung vulkan dito sa Cebu. Yan po mga minamahal. Pero kahit na inactive sila, no? Diba dito sa may Liluan, merong dito eh, volcano, no? Na hindi active. No? At sabi pa sa may nakausap ko na noon daw ay nag-aapoy daw yan. No? Siguro lumalabas yung gas. No? Yan po mga ganun. So,
dinasis na po natin yan. Kasi isa yan sa mga pinaghahandaan natin. No? At yung mga volcano kasi, magdudulot po yan ng mapinsalang earthquake o lindol. Yan po mga minamahal. So, hindi ko alam kung nabanggit na natin dito yung Apo-Laki. Parang sa tingin ko nabanggit ko na rin yan eh. Apo-Laki. No? At yung Apo-Laki, malapit po yan doon sa anong tawag niyan? Fault. No? Mula sa Mindanao, dyan po kasi yan sa Davao, sa may yung pinangyarihan ng lindol, yan, nandiyan po yan hanggang papunta yun yung Luzon. No? Yan po. So, kaya yung nangyari na lindol ngayon ay Big One po yan. Bakit yung tawag na Big One? Kasi nasa trench ng Big One. From Mindanao to Luzon. Yan po yung the Big One na fault. No? Kaya part sa Big One po yan. Big One po yung nangyari sa Davao ngayon. No? Big One po yan. At yung fault na yan ay katabi niyan ay ang kaldera ng Apo-Laki. No? Nasa Pacific Ocean. Ewan ko, pero parang naalala ko na banggit na natin yan dito. No? Yung Laguna, kaldera ng Laguna na hindi nababanggit. Na super volcano din yan. No? So, yan po ay mga panganib na kasama sa ating pinaghahandaan. Yan po mga naman. No? So, part po yan sa wisdom dahil sinasabi ko ulit-ulit ako po'y binigyan ko ang katawan ng Diyos na makita yan, mga pangyayaring ganyan sa aking panaginip. Kaya, sunod-sunod po ang ating pangaral dyan tungkol sa mga earthquake at pagputok ng bulkan. No? So, pero ang mga Pilipino kasi, mahilig si important. Kaya ngayon, nagbabiral yung isang video na bata pa, nagbabiral. No? At yun yung pinagbalaan. Mahilig kasi important ang mga Pilipino. Pagka ikaw ay nagsasalita ng ganito na nagwa-warning o nagbibigay ng wisdom, no? Bulikatan mo kanila, hindi na maniwala sa iyo no? Yan po mga minamahal, no? So, yung mga yan, pariner na negro na matanong pa na nagbabayad ngayon sa social media, naghuhula kung ano-ano sa Pilipinas. Tingnan nyo kung mangyayari yung mga sinasabi niya. No? Tingnan nyo kung mangyayari yung mga sinasabi niya. Marami siyang hula eh. No? Maraming hula niya. Tingnan nyo kung mangyayari yung mga sinasabi niya. Kasi nag-i-espiya lang yan, nag-i-spy lang yan, hindi naman talaga yan may wisdom galing sa Diyos. Kasi kapag wisdom galing sa Diyos, hindi ganoon ka kahit ano-ano lang ipagpanghula.
po mga minamahal. Kasi ang wisdom galing sa Diyos ay minsan mahirap. Ako nga, nahihirapan ako pag mayroong mensahe galing sa Diyos. Nahihirapan natin akong malaman ano yung ibig sabihin. Halimbawa bago lumindol sa Mindanao, mayroon ako nakita isang may-ari ng aso na kinuhaan niya ng video yung kanyang aso na pag binigyan mo ng tinapay, inililibing niya. No? Yan po ay wisdom galing sa Diyos. Ibinigay sa pamagitan ng aso. Yung may-ari yung nakakaintindi kung anong wisdom yun. Sabi ng may-ari, narinig ko sa video, siguro babalikan niya yan. Tinatabilan niya, tapos babalikan. Alam niyo ba kung anong message niya? Tulad ng message na ibinigay ng Diyos sa amin. Paghahanda ng pagkain dahil magkaroon ng famine. Ilang ulit-ulit ko nang sinasabi yung butag-gutom. Ilang ulit-ulit ko nang sabi dito. No? Matagal ko nang sinasabi yan kasi kapag ang Diyos nagbibigay ng wisdom, hindi po urada-urada mangyayari kaagad. Pinagpapahanda pa ang tao eh. Ang message po niyan, yung kapag nakakita kayo, yung aso na pag binigyan ng pagkain, nililibing niya. Ang ibig sabihin po niyan, mensahe po niyan ay ang mga tao ay pinapahanda ng pagkain. Bakit? Kasi sinasabi na natin matagal na natin sinasabi, magkakaroon ng pamilya. Magkakaroon ng tagutom. Ito naman yung negro. Siguro, nag-i-espiya na ng mga ngaral o mga tao na pwede mapagkatiwalaan yung mga sinasabi. At sinasabi din. Ayan, ano lang nagsasabi. No? Nire-repeat lang siguro yung mga sinasabi ng iba. No? Nahulaan buong mundo. Hindi po ganyan ang wisdom ng Diyos. Kaya huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Yan po mga minamahal. Hindi po ganun magbigay ang Diyos ng wisdom. Yung aso na nagtatabi ng nakita ko talaga sa video nagbuhukay yung aso tapos nilalagay parang tao ginaganyan-ganyan pero yung tinapay. No? Para matabunan. Ang ginamit niyang pagtabo yung nguso. Bihirang-bihira ko yan. Sa aso. Wala pa akong, tumanda na lang ako, wala akong nakita ng ganyan. Yan po, sasabihin ko sa inyo, no? Aso na nag-ano sa inyo. Kung hindi kayo maniwala sa akin, marami na akong base nagsasabi dito. No? Marami na bases kahit na balikan ninyo yung mga video namin. Yung pangangaro namin, yung mga pangangaro ko. Kahit yung nasa Facebook, sa Facebook page namin, Sound of God's Trumpet Church. Nandiyan po yan. Ang wisdom ng Diyos ng tagutom, pamilya. Diyan nga, nag-umpisa yung paghahanda na sinasabi natin dito. So, yung aso na nakikita ninyo, ipinakita niya
na kailangan kayong mag-imbak ng pagkain. Yan po mga minamahal. Yan po ang ibig sabihin ng aso. Na makikita ninyo na kasi yan po di ba yung may-ari ng aso hindi niya alam yung wisdom no? Hindi niya alam hindi niya naiintindihan. Ganun ang wisdom ng Diyos. Kaya ako napaka-ingat ko sa mga ipinapakita ng Diyos sa akin, no? Na mangyayari. Yan po mga minamahal. Kasi kahit ako nahihirapan ako may mga wisdom na nahihirapan ako unawain. Ganun naman kahit di ba kahit si Prophet Daniel, di ba? Nagtatanong pa nga siya sa akin. Kasi mahirap talaga unawain ang wisdom ng Diyos. Kahit pa sa doon pa, no? Mga panahon na nakasulat sa Bible, mahirap talaga unawain. Diba? Isang patunay na mahirap unawain yung ginawa ng aso. Hindi naiintindihan ng kanyang amo. No? Kaya sabi ko, hindi naiintindihan yung wisdom. Ibig sabihin, maghanda kayo. Mag-imbak kayo ng pagkain. Yan po mga minamahal. Yan po yung message. So, paulit-ulit po yung ating mga sinasabi. Wala naman naniniwala sa atin. Buti pa yung negro. Kung ano-ano mga sinasabi na hindi ko nakikita na may wisdom siya galing sa Diyos. At si Baldwin, lalo na, hindi naman yan kaya napakaraming hula niya na wala, hindi. Kumbaga, totoo lang yung kanyang mga hula. Kung mayroong nagsasabi na mangyayari yan, kumbaga, magkataon lang. Yan po muna. Pero kung sa kanya lang, wala. Sunog lagi yung kanyang mga hula ni Baldwin. Tinanong ko na yan Kasi sabi naman ng Diyos kapag ikaw ay hindi totoong propeta, kapag ikaw ay nasasantalan sa sarili mo, hindi mangyayari sa sabi mo. Yan po mga minamahal. Hindi susunod ng Diyos yan. Yan po mga minamahal. So, ito po mga minamahal, dahil makikita siguro ninyo yan, may aso na nagtatabi ng pagkain, no? Yan po ang mensahe niya. Tulad ng sinasabi ko, inuulit-ulit po natin yan yung tagutom, kaya nga pinagkakanda tayo ng Diyos. Yan po mga minamahal. Inuulit-ulit natin yung dito o pangalan. Siguro nasilip tayo nila, no? At nakikita nila na yung ating mga sinasabi dito ay may katuturan, no? Kaya sinakyan nila. Ngayon sila yung magpasikat, no? Yan po mga minamahal. So yan po mga minamahal. Pero kung pag-aralan ninyo ang kanilang mga sinasabi, no? Pinag-aralan ko na yan Puro sunog naman no? Sunog. Hindi naman nangyayari. No? Halimbawa, ngayong taon na to, wala sablay. No?
kapag mayroong iba na binigyan ng wisdom ng Diyos, ng kataon na sinabi din, siguro nakita, no? Ayan, makikredit sa kanila yung ano kasi, di ba, nagpapasikat sila eh. Nagpapasikat sila. Pero hindi yan sila mga propeta ng Diyos. Yan po mga may naman. Maraming mga hula nila ang nasusunog, walang kalatoy-latoy. Ako mismo kasi pinag-aralan ko sila. Yan po mga may naman. Kaya hindi ako naniniwala yung Baldwin, yung mga ibang mga naghuhula. Hindi po ako naniniwala. Halimbawa, yung mga sinasabi na binabasa nila yung kay Nostradamus, hindi po ako naniniwala. Kaya, mayroon bang hula na ini-interpret nila na nangyari? Di ba? Wala. Yan po mga may naman. Kumbaga, sila lang ang kumbaga, gawa-gawa. No? Sila ang naggawa-gawa. Mabuti pa yung The Simpson. Kasi marami talaga nagkatotoo sa The Simpson. No? Pero yung mga Nostradamus, wala yan. Sunog yan. Yan po mga minamahal. Kung mayroon mang magkatotoo, yan ay nagkataon lang. Yan po mga minamahal. Kasi kapag wisdom galing sa Diyos, lahat yan mangyayari. Yan po minamahal. Minsan matagal mangyari, no? Tulad ng sa atin dito, yung fusion of human machine, yung vaccine, matagal natin pinapangaral, matagal, 10 years bago dumating. Yan po mga minamahal. 10 years po tayo nangaral yan bago dumating. No? Pero wala isa na naniwala sa atin. Yan po mga minamahal. Mayroon dalawa akong tauhan na naniwala. Yung pamilya nila hindi na vaksinan. No? Yan po mga kasama natin sa EMCT. No? Yung isa wala na. Yung isa na lang kasalukuyan natin yung kasama. So, salamat sa Diyos na pero malapit din silang nabaksinan kasi parang may dalawang isip sa atin na maniwala sa atin. Yan po mga may naman. So, yung fusion ng machine at human, parang hindi ka makapaniwala niyan eh. No? Baka ngayon ka, hindi nga sila maniniwala. Pero nangyari na eh, wala tayong gagawa dyan. Kaya hindi na namin yan dinidiscuss kasi sa awat na huwag ng aking dakilang Diyos, kami ay nailayo. No? Dahil sa wisdom ng Diyos. So, ito ngayon, paghahanda, yan nga sinasabi natin, wala kaming pera, kaya sa Diyos na lang namin ang paghahanda. No? Kakalang na ilagang kwarta, nung sobra-sobra ang pera, dapat maghanda ng marami para makatulong din sa iba kapag halimbawa mangyari na. Yan po mga may naman. Kaya nga yung di ba yung pinatalo lang ng yung billion na pinatalo sa casino, di ba? Yung mga kalsada ngayon na binabakpak kahit na bagong simento pa lang, binabakpak ulit. No?
Di ba? Paano kaya tigino, no? Ang mga nasa gobyerno? Kailangan natin silang ipagdasal. Sama-sama tayo, dapat marami. Kasi marami din forces, no, ng demonyo eh. No? Baka bawat isa niyan, di ba sa Bible, magtatawag daw ng yung isa magtatawag ng 7 pa. So maging 8 na demonyo, na espiritu papasok sa tao. No? Hindi basta-basta po yan. Kailangan na sigurong marami ang magpipray. Yung mga mabubuting tao ang magpipray. Kasi nakikita natin yung mga yung iba namang mga walang hiya din ang nagpipray. No? Mga leader ng mga churches na, di ba, pinapabayaan lang yung kanilang mga membro. No? Galit ang Diyos dyan eh. Yung mga nanghingi ng ikapo, wala namang ikapo eh. Galit ang Diyos dyan. Sa harap ng Diyos ay masasama yan sila eh. Alam naman natin na hindi makikinig yung ating dakilang Diyos sa mga makasalanan. Di ba? Yan po yun yung nagpipray. So dapat kumilos na yung mga mabubuting leader ng churches. Marami pa naman mabubuting leader sa mga churches ngayon. Marami din mga pare ngayon na mabubuti. Marami din hindi lang kilala. Pero mabuti sila. So, sama-sama tayo no? Yung mga malalaking churches, no, ng Christianity, mag-organize, no, ng prayer meeting. Sama-sama natin. Maghawak kamay tayo. I-pray yung mga public officials. Ikakasa-out natin yung mga demonyo na naninirahan sa kanilang katawan. No? Siguro panahon na manaig naman, no, ang mga lingkod ng Diyos. Yan po mga meron. Kaso lang tayo, hindi naman tayo makapag-organize. Sino bang maniniwala sa akin? No? Yan po mga meron. Pero dapat siguro yan ang gagawin. No? Kasi hindi po kaya ng isang mga lamang ang napakaraming demonyo. Yan po mga meron. So, para mapaalis yung mga demonyo, ng mga espiritu, no, kailangan marami din ang mga mabubuting tao na manalangin. Makita ng Diyos, dinigin tayo. Marinig ng Diyos yung ating mga hinaing, dinigin tayo. Yan po muna po. So, patuloy tayo sa ating Bible study sa Deuteronomy chapter 3 verse 21 to 29. Hindi binayagan si Moses na makapasok sa Kanaan. At nang panahon iyon, sinabi ko rin kay Josue, nakita mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon ng inyong Diyos sa 2 haring iyon. Ganon din ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kaharian na inyong pupuntahan. Huwag kayong matakot sa kanila.
ang Panginoon inyong Diyos mismo ang makikipaglaban para sa inyo. Nang panahon niyon, nang makaawa ko sa Panginoon, sinabi ko, O Panginoong Diyos, sinimulan na ninyong ipakita sa inyong lingkod ang inyong kadakilaan dahil walang Diyos sa langit o sa lupa na makagawa ng mga himala na inyong ginawa. Kaya, payagan po ninyo akong makatawid para makita ko ang magandang lupain sa kabila ng Jordan, ang magandang kabulan at ang mga kabundukan ng Lebanon. Ngunit nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo, at hindi niya ako pinakinggan. Sinabi niya, tama na yan. Huwag mo na akong kausapin tungkol sa mga bagay na yan. Alam niyo mga minamahal, no? Di ba papunta tayo sa Land of Promise? Di ba si Prophet Moses dito hindi pinapasok? Anyway, isa ay matanda na rin. Baka may ibang plano ng Diyos sa kanya na hindi naman nakasulat dito. Kasi pagkatapos niyang umakyat sa bundok ng Pisgah, wala nang nakakaalam kung ano nangyayari sa kanya. Yan po namin. So, baka mayroong plano ng Diyos na iba para sa kanya. Pero, itong mensahe na hindi siya pinapasok sa Kanaan, kahit siya ay nagmakaawa sa Panginoon. Di ba? Remember sa parabol ng mahal na Jesus, yung di ba, limang mabuting dalaga at 5 mangmang na dalaga na hindi nagreserba ng kanilang langis, lana, para sa kanilang ilawan. Di ba hindi sila nakapasok din? Kaya nagpakaawa sila. Ano ngayon ang mensahe sa atin niya? No? Kailangan natin manatili na maging tapat sa Diyos upang makapasok tayo. Yan po mga naman. Kapag ikaw ay nagiging pabaya, hindi ka rin papasukin. At alam mo na mayroong promise ang Diyos, mayroong promise land, pero tulad ni Prophet Moses at saka iba pang mga salita, hindi nakapasok. Kasi sila yung kasala. Ngayon, papayagan mo natin, alam na natin na magkaroon ng, di ba, magkaroon ng ganyan. Papayagan ba natin ating mga sarili na baliwalain yung opportunity na yan? Siyempre dapat hindi. Dapat tayo, lalo na alam natin na mangyayari yan, dapat tayo ay manatiling tapat sa ating dakilang Diyos. I-check lagi natin yung ating mga kilos, ating pananalita, ating mga priorities, di ba? Kailangan natin na i-prioritize yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Susunod na lang yung iba. Ano man ang mga plano natin, pero yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yan po dapat ang mauuna. Lalo-lalo na sa time ngayon, alam natin na papunta tayo roon.
Sabi nga ng Diyos sa isang versikulo, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yan po mga kailangan. Kaya huwag namin hayaan na mawala yung ating pag-asa na makapasok sa land of promise. Alam nyo, mayroon ng mga tao lang, ipapalabasin ng Diyos yan. Tulad ng, halimbawa sila hindi kaya-aya, palalabasin ng Diyos yan. Tulad ng sa Kanaan, di ba? May mga nakatira na, pero hindi sila kaya-aya. No? Pinupuksa sila ng Diyos. Ganun din ang mangyayari. Yan po mga kailangan. Kaya tayo, hindi tayo magpapabaya. No? Manghingi tayo ng tulong sa ating dakilang Diyos, araw, gabi, manghingi tayo ng tulong upang manatili tayo sa kamay ng ating dakilang Diyos. So sayang naman, alam na natin, tapos hindi tayo makakapasok tulad ni Prophet Moses. No? Gusto niya, sabi niya, gusto niya makita, no? Ang kagandahan. Pero sabi ng Diyos, tama na yan. Huwag mo na akong kausapin tungkol sa mga bagay na yan. Umayat kapagkat ka sa tuktok ng mundok na Pisga at tumanaw sa lupain kahit saan direksyon dahil hindi ka makakatawid sa Jordan. Ngunit, turuan mo si Josue sa kanyang gagawin. Palakasin mo ang loob niya dahil siya ang mamumuno sa mga taong ito sa pagtawid sa Jordan. Ibibigay niya sa kanila ang lupain nakikita mo ngayon. Kaya, nanatili tayo sa lambak malapit sa Bethel. So, wala tayong ibang nakikitang na mabutis para sa atin dito. Yung mensahe na sana hindi tayo matulad ni Prophet Moses na hindi makapasok sa land of promise. Hindi nakapasok sa land of promise. Panatilihin natin. Sariwain natin lagi yung mga salita ng ating dakilang Diyos, salita ng mga ng Jesus, no? At sa mga beloved apostles, yung kanilang mga encouragement sa atin na po yung pinag-aralan. No? Lalo na yung self-control, mga minamahal. Self-control. No? Kasi may mga nangangaral na ang Holy Spirit daw ang nagkukontrol na kung ano man ang magagawa mo, gawa daw yan ng Holy Spirit. Kaya kapag nagkakasala sila, ang sinisisi ang Holy Spirit. Kasi nagawa nila yun dahil sa Holy Spirit. Mga lapastangan ng mga tao, hindi po yan ang tamang turo. Huwag mo sisihin ang Holy Spirit. Hindi mo lang pwedeng sisihin yung salita ng ating dakilang Diyos. Ang Holy Spirit ay ang salita ng ating dakilang Diyos at ang kapangyarihan niya. Sa magitan ng salita, ang salita ay may kapangyarihan. Yan po yung Holy Spirit na kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ay Holy Spirit din ng Diyos, kung saan nandiyan yung kapangyarihan. So hindi mo pwedeng sisihin yun. No? Kasi ikaw mismo binigyan ka ng freedom, binigyan ka ng karapatan ng Diyos. Umili. Kaya nga mayroong tinatawag na self-control. Para sa pagpili mo, ikaw mismo ang magkukontrol. Sa mga paggawa mo, simple. Dapat alam mo
at lagi mong kinokontrol yung sarili mo. Huwag mong isipin na mayroon ka ng Holy Spirit, kumbaga niluloko yung sarili mo, mayroon ka ng Holy Spirit, ang Holy Spirit, no? Hindi mo kasi naiintindihan yung Holy Spirit, tapos yan yung Holy Spirit ang pinagbibintangan mo. Pag nagkakasala ka, kasi no, ang Holy Spirit daw ang gagawa, no, para sa iyo. Yan po yung demonic na turo. Yan po mga mga. Hindi po yan. Panatilihin natin ang self-control. Tayo ang nagdadala sa ating puso at isipan. Kaya nga, laging sinasabi sa mga talata ng Bible yung tamang mission. Skills and mission. Yung skill mo, measurement. Ibig sabihin, decision making po. So dapat yung decision making mo strong sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kumita natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name.
Dali kami ginawa ng mga Diyos yung mula sa Diyos pinagbibuhat sa langit siya. Diyos, Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Petros, Diyos ni Ismael, Diyos na sa amin sa ating Diyos. May ibigin kami na malamas ng Diyos. Salamat sa Diyos sa mga kaayo. Salamat sa mga pulong at pagbugan, tingin na ikaw, Jesus, sa kasi, ang ganyan mag-aas, pinag-iiwa yan siya. Magpadasig, magpalikon, magpadugang sa salita niyo. Magtutugan sa pag-ibubagay ng proses ng tulungan. Today sa Pilipinas, pag-ibubay, pag-isigay, pag-ibubay, pag-ibigay ng Diyos, kung sa mga tao, pag-ibubay ng Diyos. Dan gaya mag-iawag isa rin sa naman, dapat sa mga tao ng Diyos. All the highest and honor to Spirit power, truly belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. So, dapat sa pag-ibigay ng universe at ang tawag sa beloved sir, ang pag-ibigay ng universe. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guide your hearts and minds in Lord Jesus. Amen. Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Galatians 6, verse 9. Let us not be weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Do what is right and fair, that pleases the Lord, more than bringing him sacrifices. Proverbs chapter 31, verse 4. Amen. Praise the Lord. Salvation is found in no one else, for there is no other name given to mankind by which we must be saved. Jesus' name alone. Acts chapter 4, verse 8. Don't you word? Palaparan ko. Salamat sa pagkakas Diyos. Salamat sa kalawagan ngayon yata sa panibakon. O nga itong mga members, no? Balik-balik. I-practice na ito. No? Magaling ako sa pagkinabuhi ang itong mga members na ibang ganun na yung itong hindi na memorize na hindi. No? So, para din masaya, no? Mga members, magpulong sa Ginoo, mag-like, maghatag o like
Amen? Amen. O padayon paalaala ang pagsimba, pagkain, pasalamat sa Diyos sa kawadlaw at gabi, o hinahang nga gabayan ka na sigurita ka na sa pagkain ng Diyos. O hinahang nga akong magpangsultin ninyo mutuhop sa inyo na mag-isagasan na. Pero kung gihipod, wala pa kayo mo, no? So, kung hindi mo uminaw, alam na ninyo, mabigay mo. Nakakatabi ng Diyos dahil na mag-ubal ka nato, mag-gabay ka nato, mag-ayos mo sa ipagyan, sumbad sa problema ang promotion sa ipagyan. Nakakatabi ng Diyos mag-tubag sa pag-aampo, o kanunay ang bugmas ng Diyos ng mga halik sa mga kasingkas. O sa possibility ng ating research at mga muna sa facility. Okay, karang game mas pang-isang sa pagbuhat sa away, kasas sa ulo, sa palapa, kasas sa musibon, hilana, pamagbukat, kasas sa usrima, nakasas sa usrima, process, kasas sa lumatra, kasas sa tunod sa shibaitis, kasas sa bubukok, kasas sa kagkabilang sa lawas, kasas sa umay lawas sa magkait, bulan ng mga ang kasas. Jesus saved, Jesus heals, Jesus fountain for grace, and what learned for Jesus is a shepherd, is a one anchors Jesus. All that is praise, glory, and power conceiving in honor Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Ten times itself, hug, hug, hug.